Itong si Attorney Claire. Binabanatan niya itong si Bongbong Marcos at itong si Larry Gadon. Grabe ang kanyang galit sa administrasyong Marcos nung vlogger attorney pa ito. Gross misconduct. Guilty raw, sabi ni Attorney Claire. Nabalita naman yan eh. Alam natin lahat. Ano kaya ang sasabihin ni Larry Gadon ngayon? Isa naman si Larry Gadon sa mga nagtitiis kay BBM. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, so yun po ang mga pag-uusapan natin ngayon. Maiinit ito kasi po nag-trending po ito sa social media ngayon. Ito, una nating pag-uusapan ay itong mga taga-PCO, mga nagtatrabaho sa PCO dyan sa Malacanang. Pinari-resign. Bakit ba? Pinari-resign. Yan ang ating ipapakita na balita na yan. Kasi balita natin, kumakalat yan ngayon sa social media, na sabi pa nga nila, palubog na raw yung barko ni PBBM. Di ba? Palubog na raw. Kaya pilit silang pinari-resign. Kasi po, duda ako rito na hindi na masikmura sa mga taga-PCO ang ginagawa ng administrasyon na ito. Kaya, inunahan na ng administrasyon na pinari-resign sila. Grabe. Di ba? Lagi namin, kaya pala unti-unti na silang pinalitan. Pinalitan sila nito ni Attorney Claire, 'di ba? Yung mga attack dogs na talaga ang kanilang ipapalit. Ay, nako. Hindi kasi kayo maniniwala eh. Kayong mga loyalista, mga supporters ni Bongbong Marcos, mga bangagngista, dilawista, mga tambaluslos, nagtitiis pa ba rin kayo sa pagsuporta dito kaya sa administrasyon? Kakahiya, no? Ito, pangalawa nating pag-usapan, itong si Attorney Claire. Binabanatan niya itong si Bongbong Marcos at itong si Larry Gadon. Dati imagine that one. Grabe ang kanyang galit sa administrasyong Marcos nung vlogger attorney pa ito. Imagine that one, tinanggap niya ang pagiging PCO niya dyan. Kinain mo rin ang... kinain niya rin ang kanyang mga sinasabi. Kinain niya rin ang kanyang isinusuka. 'Di ba? Ang daming video ngayon na kumakalat patungkol diyan ni Attorney Claire, akala siguro ng Malacanang lalamang sila dito kay Attorney Claire. Akala siguro ng Malacanang matatakot ang mga vloggers dito. Hindi matatakot ang vloggers dito. Kawawa ito. Kawawa itong si Attorney Claire dahil kakalkalin ng mga DDS ang kanyang mga sinasabi patungkol kay Bongbong Marcos. Okay, mamaya panoorin natin yan. So, yun po ang mga pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Unahin muna natin itong mga taga-PCO. Okay? Anong nangyari dito? Biglang unahin muna natin itong mga taga-PCO. Pinari-resign na sila sa Malacanang, 'di ba? Kasi pinalitan na sila ni Attorney Claire. Pinalitan na sila ng mga taga-palangkera. Mga taga-palangkera. Grabe, matindi ito. Okay, i-play natin kayo nang humusga dito. Play. Inatasan ng Malacanang ang lahat ng kasalukuyang opisyal ng Presidential Communications Office na magsumiti ng kanilang courtesy resignation. Mag-resign na kayo. Pinari-resign na kayo, isinusuka na kayo. Ginagamit lang kayo actually. Ginagamit lang kayo ng Malacanang. Good luck. Yan. Kasi, kung ano yung ginagawa nila kay VP Sara, yun rin ang ginawa nila. Trinahidor actually kayo. Ganito yan. Ang administrasyong ito, trinahidor kayo. Kaya nga, sabi ko advice ko kay General Torre, yung mga ginagawa mo ngayon, Torre, na kinasuhan mo si Duterte, kung ano-anong ginagawa mo sa KOJC, no? Okay pa yan ngayon. Kasi kumakampi sa inyo yung administrasyon. Alam ko na itong administrasyon na ito, palubog na ito.
Hindi na ito mananalo sa 2025 at saka sa 2028. Hindi na ito mananalo. Now, anong masasabi ko kay Torre? Good luck na lang sa'yo, Torre. Kasi kung kakasuhan ka ng mga Duterte, yung ginagawa mo sa KOJC na kinasuhan ka nila, sino pa ang kakampi sa iyo? Okay? Tingnan nyo itong nangyari sa PCO ngayon na nagre-resign na sila lahat. Pinare-resign na sila lahat. Ganyan rin ang gagawin sa inyo, Torre. Good luck. At saka ikaw, Marbil, good luck. Dati ko nang nag-advise dito sa mga military at sa mga kapulisan natin. Be loyal to your flag. Be loyal to the taong bayan. Huwag kayong mag-loyal sa mga government officials. Wala kayong mapapala dyan. Aalis rin sila dyan sa pwesto nila. Tigas kasi ng ulo ninyo eh. Pasikat kasi kayo eh. Anong nangyari nyo ngayon? Diba? Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, inaasahan ang pagbibitiw ng lahat na opisyal na naitalaga bago ang panunungkulan ni PCO Secretary J.B. Ruiz upang mabigyan ng kalayaan ng kalihim na gampanan ng kanyang tungkulin. Sakop ng... Yun yung appoint ni Atty. Claire dyan. Unti-unti na silang pinapalitan dito sa mga attack dogs na ito. Mga taga-PCO, kapag kayo ay mag-resign na, okay? Kapag nakaalis na kayo dyan sa opisina nyo dyan sa Malacanang, sabihin nyo kung ano ang nalalaman nyo dyan sa Malacanang. Di ba? Sabihin nyo. Gumanti kayo. ng utos ang mga presidential appointees sa mga ahensya, opisina at korporasyon. Yung mga appointees, lahat pinare-resign. It's a slap on your face. Trinaydor kayo. Trinaydor kayo. Sa tingin ko naman ang opisina ni Bongbong Marcos o mismo si Bongbong Marcos at si First Lady Liza Araneta Marcos, ito analysis ko lang ito demokrasya tayo. Sa tingin ko, si FL Liza at itong si Bongbong Marcos, hindi na nila nakita na itong mga trabahante nila loyal pa sa kanila. May ganyan eh. 'Di ba? Kaya nila inalis. Hindi syempre kung ako naman yung leader, hindi na loyal sa akin yung mga trabahante ko, tatanggalin ko talaga. 'Di ba? Pero bakit, ang tanong dyan, bakit hindi na loyal sa inyo yung mga trabahante ninyo? Dahil rin yan sa inyo. Imagine that one, the other day, nalalaman natin na merong mga 400 na mga engineers na nag-resign. Ngayon naman, PCO ang pinare-resign. Diba? Inunahan nyo na. Di ko alam kung kayo ay hindi na komportable dito sa mga workers na ito. Kaya nyo pinare-resign. I know. Meron kayong irarason dito. Di ba? Ika nga, sabi nila, palubog na ang barko, kaya nagtalunan na. Di ba? Yung barko, na palubog na yung barko, magtalunan na yan. Talon, palubog na eh. Di ba? Nakikita na nila sa social media, galit na po ang tao. Pagmamay-ari o kontrolado ng gobyerno o GOCCs na nasa ilalim ng PCO at pansamantala o hold over ang posisyon. So, ito na. Nangyari na ang dapat mangyari. Nangyari na ang dapat mangyari. Diba? Ikaw ba naman, no? Nakaserbisyo ka. Dati, alam mo, maraming mga promises eh. Ikaw, kung anong ahensya kang gobyerno. Dati, bilib na bilib ka sa mga sinasabi ni Bongbong Marcos. Hangang-hanga ka sa kanyang mga promises. Naniniwala ka na gagawin niya ang lahat para lang umunlad ang bansang Pilipinas. Grabe, di ba? Kaya nga nanalo si Bongbong Marcos kasi nadala tayo sa mga promises niya. Yung mga magagandang lumalabas sa kanyang bibig. Pero nung naging presidente siya, within 3 years na, nakita natin na ni isa, wala namang nangyari. Walang asenso. Wala talaga. So, sasabihin mo, pinoto ko ito eh. Bakit hindi nangyari yung aking ine-expect? Yan. Diba? Nag-e-expect ka, masakit yun eh. Nag-e-expect ka sa wala. Masakit yun. Hindi kasi kayo naniniwala sa amin eh. Kaming mga DDS, kaming unang nabudol, diba? Inamin namin, nabudol kami. Kaming unang nakarealize na nabudol kami, nagtitiis pa kasi kayo eh. Nagtitiis pa kasi kayong ipagtanggol. Ngayon, anong nangyari? Ayaw nyo kasing maniniwala. Yan si Cash Jarrett, yan si Mike Abe, yung mga bangag vloggers na yan. Itong si Sangkay Janjan at itong si Coach Jarrett. Bakit hanggang ngayon ipinagtanggol nila itong si Bongbong Marcos? Kasi wala na silang magawa eh.
Kasi takot, ano sila, mahihiya na silang banatan. Kasi sasabihin sila, sinabi na nga eh. Tingnan nyo, si Cass Jarrett at si Sangkay Janjan, nahihirapang ipagtanggol si Bongbong Marcos. Pero wala silang choice. Kasi mapapahiya sila kung babaliktad sila. Yun ang punto dyan. Yun ang punto dyan. Mapapahiya sila. Pero kami, noong kami nabudol, na-realize namin, tumalon ka agad kami. Lumipat ka. Kasi sabi namin, isang beses, dalawang beses, pangatlong beses na ginawa, tumalon na kaagad kami. Sabi namin, hindi ito yung ine-expect naming mangyari sa mga sinasabi ni Bongbong Marcos. Kaya kayo Cass Jarrett, kayo Sangkay Janjan, kung lilipat kayo, kung kayo po ay babaliktad sa ngayong it's too late. It's too late. Ibabash kayo ng ibabash, ipapahiya kayo sa taong bayan. Kasi todo tanggol kayo eh. Mga dating DDS kayo eh. Mga dating Duterte kayo. Nasaan na kayo napunta ngayon? Mapapahiya lang kayo sa social media. Tingnan yung mga post nila. Tingnan nyo. Di ba lahat doon haha-reaction rin. Isinusuk. Look at Jam Magno now. Di ba? Si Jam Magno ay kilalang DDS vlogger dati. Ipinagtanggol lagi niya itong si former President Duterte. Ngayon, naki-loyalista rin. Deserve. Pahiya ka ngayon. Di ba? Ito pa. Itong si Attorney Claire, dati naman itong binabanatan niya si Bongbong Marcos. Pero ito yung time na binabanatan niya si Bongbong at itong si Gadon. Ito, panoorin niyo ito ha. Kasi kung itong mga vloggers, mga humahanga kay Attorney Claire, yung mga loyalista na humahanga dito kasi ipinagtanggol si Bongbong Marcos, binabanatan ang mga Duterte, di ba? Tuwang-tuwa kayo. Yung mga loyal kay BBM, tuwang-tuwa kayo dito sa babaeng ito kasi binabanatan ang Duterte tapos ipinagtanggol si BBM. Tingnan nyo ang ginagawa ng babaeng ito para magising-gising rin kayo sa katotohanan. Play! Ibang dokumentong hindi nakikita. Pero tatandaan mo, partner, ikaw ay na-declare na guilty for gross misconduct. Right! Si Larry Gadon raw ay guilty sa gross misconduct. Si Attorney Claire ang nagsabi niya na play. For lying under oath. For lying under oath. Di ba? Nakakahiya si Larry Gadon. For lying under oath. Gross misconduct. Guilty raw, sabi ni Attorney Claire. Nabalita naman yan eh. Alam natin lahat. Ano kaya ang sasabihin ni Larry Gadon ngayon? Isa naman si Larry Gadon sa mga nagtitiis kay BBM. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman